Good morning po sa lahat ng anak ng Panginoon sa umagang ito. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y tumayo para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, katapatan mo, Panginoon. Kabutihang hindi matapos-tapos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa pag-ibig na wagas, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa. Salamat, O Lord God, sa umagang ito na idinako mo kami, Panginoon, sa lugar na kung saan ay pinakamainam para sa amin. Kung saang lugar, Panginoon, ka namin katatagpuin. Kung saang lugar ka namin, Panginoon, sasambahin. Kung saang dako, Panginoon, ikaw aming pupurihin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit, sumasamo, nagpapasiyasat, Panginoon, ng aming mga buhay, ng aming mga puso, O Lord God. Patawarin ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Alam namin, O Lord God, na kaming mga anak mo may mga pagkukulang sa iyo. Subalit ikaw na Diyos na aming pinupuri, aming sinasamba, kailan may hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan ninyong ibalik namin ang nararapat para sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw naman ang aming itaas. Na ikaw naman, Panginoon, ang aming dakilain. Na ikaw naman, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy naming purihin, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa ginagawa at pagdaloy ng iyong banal na Espiritu sa tahanang ito, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang aming inaasahan, ang pagkilos at pagdaloy nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo, sa lahat ng kakasangkapanin mo, Panginoon, sa gawaing ito, inanyayahan namin ang pangungusap, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos ang gawaing ito, Panginoon, ang kapurihan mo, kadakilaan mo, ang patuloy na may tanyag, Panginoon. Sa aming pagpupuri, O Lord God, sa aming pag-aawitan, Panginoon, hayaan mong mahayag ka, maitaas ka, Panginoon. Sa aming pagbibigay, Panginoon, hayaan mong ikaw, Panginoon, ang maluwalhati. Lalong higit, O Lord God, sa mga salita mong mahahayag ngayong umaga. Ang anak at abang lingkod mo, Panginoon, na siyang gagamitin, O Lord God. Bawang katotohanan, kaalaman, karunungan, Panginoon, sa iyong mga salita. Ihanda mo ang mga puso ng bawat anak mong naririto na kalalagyan, nasisidlan, Panginoon, ng iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. Upang hindi masayang, O Lord God, ang paghahanda, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon. Ang pagdaloy, Panginoon, wag lang namin nawa ito, Panginoon, mapakinggan o marinig, Panginoon. Hayaan mong makita ito sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, pasalamatan ka, itinataas namin ang pangalan mo, Jesus, na nagbago sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, dakilain ka, sa'yo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Glory po. Glory to God. Amen, Lord. Hayaan niyo muna po akong basahin yung salita po ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 113 verse 3, "From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised." Ganon daw po natin dapat kasabikan na purihin ang Panginoon simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog po nito. Amen? Gusto ko po kayong tanungin sa umaga pong ito, nananabik po ba tayo magpuri sa Kanya? Parang gusto ko pong isigaw. Muli ko po kayong tatanungin, nananabik po ba kayong magpuri sa Hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise your name. Praise your name, Lord Jesus. Nananabik kami, Panginoon, na umawit at magpuri sa iyo pong dakilang pangalan.
nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Purihin ka. Panginoon, magpakailanman, ang pamurit pasasalamat ay tanging sa'yo lamang. Amen! Lahat tayo! Woo! Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, masasalamatan magpakailanman. Amen! Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Siya nga po, Panginoon. Magtanong ng pangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mapakailanman. Itaas po natin yung mga kamay natin. Ika'y pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, masasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, masasalamatan magpakailanman. For the last time, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan, masasalamatan magpakailanman. Masasalamatan magpakailanman. Masasalamatan magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Sige po, palakpak para sa Hari ng mga hari. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ay dakila.
paghihirap sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan
presence, Holy Spirit, this morning. Hallelujah. Inaanyayahan ka namin, banal na Espiritu, sa amin pong kalagitnaan. Mangusap ka, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Malaya kang kumilos, banal na Espiritu. We worship you, Jesus. Wala nang ibang mas higit pa, walang kapantay, ikaw ang pag-asa. Ang presensya mo. Aking nakamit ang iyong pag-ibig, kung saan ang puso'y lumayang muli sa presensya mo. Banal na Espiritu, lumapit ka, ibuhos sa amin ang iyong presensya. Purihin ka ang aming dalangin.
Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung nasaan ang Espiritu niya, naroon ang kalayaan. Mga kapatid, hindi tayo kailangan magpatali, magpagapos sa anumang mga kadiliman sa buhay natin. Ang sabi ng Biblia, pwede kang lumabas sa kadiliman. Pwede kang lumapit sa liwanag. At doon sa liwanag, masusumpungan mo ang banal na Espiritu. Aakayin ka, dadalhin ka niya sa tamang landas ng iyong buhay. Mga kapatid, huwag tayong padaya sa espiritu ng kaaway. Lumapit tayo sa banal na Espiritu. Aakayin tayo ng Diyos upang tayo ay makarating sa dapat nating tahakin sa buhay. Kung ikaw ngayong araw na to ay meron kang isang nais ikonsulta sa Panginoon, you are making a major decision in your life. Meron po sa inyo rito may mga major decision na gagawin at ikaw ay nalilito, hindi mo alam kung ano yung dapat gawin, ang dapat tahakin sa iyong buhay. Kapatid, magpailalim ka sa banal na Espiritu. Siya ang magsasabi sa iyo kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat mong gawin. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga kinakasihan, pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kinakasangkapan, pinapangunahan ng Espiritu. Habang tayo nandito, pwede po natin itaas yung mga kamay natin kay Lord. Magpailalim tayo sa Holy Spirit. Holy Spirit, papailalim ako sa iyo. Hindi yung aking emosyon, ipapailalim ko sa iyo ang aking buong sarili sa iyo. Lord, lead me. Pangunahan mo po ako. Lead me, Holy Spirit. Yan po yung prayer natin ngayong araw na to. Lead me, Holy Spirit. Sabihin nga po natin, lead me, Holy Spirit. Lead me, Holy Spirit. Pangunahan mo po ako. Hindi yung aking sarili. Lead me, Holy Spirit. Ituro mo sa akin ang dapat kong puntahan. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Hindi ko kaya sa sarili ko. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng iyong gabay. Habang nakayuko po tayo nakapikit, awitin uli natin, Holy Spirit, lumapit ka. Anyayahan natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Praise God. For one more time, Holy Spirit, banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Mas higit pa. Yes, Lord. Walang kapantay, ikaw ang pag-asa. Ang presensya mo, aking nakamit ang iyong pag-ibig, kung saan ang puso'y lumayang muli sa presensya mo. Banal na Espiritu, lumapit ka, ibuhos
po ang banal na spirito. Hindi mo siya nakikita, pero naandyan lang siya. Kumikilos sa iyong buhay, kapatid. At sa araw na to, gusto niyang ipakita ang kanyang sarili sa iyo. Gusto niyang ibuhos ang kanyang presensya sa iyo. Kung hahayaan mo siya sa buhay mo, darating siya at pupuspusin ka ng kanyang spirito. Hallelujah. Minsan pa, bigyan natin ng malakas na palakpakan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Once again, shout the name of Jesus. Jesus! Hallelujah. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Good morning po sa lahat. Isang magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Hayaan niyo po na namnamin natin ng husto ang presensya ng ating Panginoon. Gusto po natin na bawat gawain sa FCF Bagumbong ay naandun po ang kapuspusan ng Espiritu. Na hindi tayo lalabas sa lugar na ito na hindi natin mararanasan ang hipo at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Wala pong nag-amen. Mahina ang amen. Okay, so patuloy po nating ipanalangin na bawat service ng FCF Bagumbong ay tunay na ang Espiritu ay maramdaman natin bawat service. Na hindi tayo lalabas sa lugar na hindi tayo katatagpuin, hindi natin mararanasan ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Wala pa ako na-receive na mga papel sa mga newcomers. Meron po bang mga newcomers po tayo? Pwede po bang makita yung ating mga newcomers? Opo. So nais ko pong ipakilala to acknowledge our visitors this morning. Nais ko pong tawagin si Jul Canceran. Tama ba? Canceran. Jul. Si Jonalyn Canceran. James David Canceran. Wow. Isang family po sila. Sino po ang nag-invite sa family ito? Sister Connie. Wow. Panapakan natin, no? Galing, no? Napakasaya natin every Sunday. Hindi tayo nawawala ng mga bisita. Kasi masipag po yung mga taga-FCF na nag-i-invite ng mga bago. So, I hope na ito pong Canceran family ay ma-connect po sa atin, sa ating pamilya, at magkaroon po tayo ng regular na gawain sa inyong tahanan. Mapuntahan namin kayo at makapag-minister po sa inyong pamilya. So, one of these days ay meron po tayong visitation na gagawin. Lahat po ng mga bago na uma-attend sa church ay iikutan po ng pastor. Dadalawin po kayo. Amen po ba? Amen. So, wag na po kayong maghanda ng pagkain pag bibisita kami sa inyo. Kami ang magdadala ng food sa inyo. Amen? Hindi po burden ang pagtanggap ng bisita. So, one of these days we will be visiting you and we will be praying with you. So, ngayong umaga ay dako na po tayo sa ating pag-aaral. So, para po doon sa mga unang naka-attend or ngayon pa lang po naka-attend, meron na po tayong napasimula na series of study in the Gospel of Mark. So last Sunday, nag-umpisa na po tayo ng chapter 1. Hinihimay-himay po natin bawat talata. So ang goal po natin for the month of September and October, matatapos natin 50% ng Gospel of Mark. Hindi natin kayang tapusin ng October hanggang November, itutuloy po natin. So ang ating pong style ng ating pag-aaral dito sa FCF Bagumbong is expository preaching. Ang ating pong style of delivering the message ay verse by verse. Preaching of the Word of God. So hindi po tayo topical,
tayo po ay magiging expository. Pag sinabing expository, hihimayin natin bawat talata. Para sa ganon, lahat tayo ay matuto, magkaroon tayo ng malalim na kaalaman tungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos. So, ngayong umaga, tayo po ay magsipagtayo para po sa ating reading of the Scripture, yung pong bahagi na ating tatalakayin sa umagang ito ay hango rin po ito. Itutuloy po natin yung nasimulan po natin. We will be continuing our study. We left, naiwanan po tayo doon sa first 5 verses of chapter 1, pero ngayon po ay itutuloy na po natin. So let me read to you our text. Let me just, buksan po natin yung karamihan po sa atin, hindi na ho kasi nagdadala ng Bible. So, we will just give you the text in our screen. Mark chapter 1, verses 4 to 13. So, ito po yung babasahin natin. Naumpisahan na po natin yung chapter 1, verses 1 to 8. So, itutuloy po natin. May mga portion po tayong hindi na-discuss nung nakaraan. Itutuloy po natin yung mga bagay na hindi nakaligtaan natin, itutuloy po natin sa ating scripture reading. Okay. So let me read to you Mark chapter 1 verses 4 to 13. Ang magbabasa po ng first 5 verses ay kayo. And then ako na po yung magtutuloy-tuloy, no? So verse 4, kayo po ang mag-uumpisa. 1, 2, 3. Ako na po ang magbabasa sa verse 8. I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. At the time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, He saw heaven being torn open and the Spirit descending on Him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am pleased." At once the Spirit sent Him out into the wilderness, and He was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended Him. Tayo po'y manalangin. Father, we are so grateful. We are so thankful that Your Word will always be powerful, just like a two-edged sword. Just as You have promised, Lord, Your Word will not return to You void. Lahat ng salita na bibitawan namin sa umagang ito, lahat ng salita na mamumutawi sa aming bibig, hindi ito babalik na walang ginagawang pagbabago sa bawat isa. Lord, we thank You that as we encounter You in the Gospel of Mark, may You show Your glory. Ipakita Mo ang kaluwalhatian Mo sa mga salita na aming nabasa at makilala ka namin. Sa bawat salita na aming nabasa, may we have an understanding of who Jesus is and what Jesus can do in our lives. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. So saan po tayo nagtapos nung nakaraang Sunday? Nagtapos po tayo doon sa bahagi na kung saan ay si Juan Bautista na ginawang kasangkapan ng Panginoon ay nagbautismo na. Yung mga tao na nakaramdam ng conviction dahil ang Diyos ay kinausap sila
at lumapit sila sa Jordan, nagsisisi, nagbabalik loob, nagkukumpisal ng kasalanan. Pagkatapos noon, ay si Juan naman ang nagbautismo sa kanila. Sino po ang nagdala sa kanila kay Juan Bautista? Yun po yung conviction. Sabihin natin conviction. Pag ang tao na convict sa kanyang puso at gusto niyang magkaroon ng transformation, ang una pong gagawin ng Diyos sa puso, sa buhay niya, siya po ay lalapit, hindi po siya magtatago. Kasi napag-aralan po natin nung nakaraan, na kapag ang tao ay gustong magbago ng buhay, hindi siya magtatago. Siya ay lalapit sa Panginoon. Hindi siya mag-e-excuse ng kanyang kasalanan. Hindi po siya magsasabi na, hindi siya magko-cover up, bagkus ito'y ikukumpisal niya, ipapahayag niya. And after the confession of sin, comes the ceremonial symbol of baptism. So napag-aralan po natin nung nakaraan na yung bautismo sa tubig is a ceremonial, ito po'y ceremonial way of showing na yung tao ay tunay nang nagsisi, nagkumpisal ng kasalanan, at bilang tanda na siya'y nagsisi na, saka siya binabautismuhan sa tubig, nilulubog sa tubig. So ibig sabihin mga kapatid, yung baptismal, yung pagbautismo, does not save a person. Hindi po ito nagliligtas sa tao. Yung pong mismong paglubog ng tao sa tubig, hindi po yan ang nagbibigay ng kaligtasan. Gusto ko lang pong linawin, Ang nagbibigay po ng kaligtasan, yung pong ating pagsisisi, pagbalik loob sa Panginoon, pananampalataya kay Jesus, at after na tayo nanampalataya, nagsisi, saka tayo nilulubog sa tubig. So gusto ko lang pong linawin to, na kasi baliktad po yung ating nakagisnan. Lahat po tayo, nung pinanganak dito sa mundo, ang ating pong experience ay kailangan muna tayong bautismuhan. Pero maliwanag sa salita ng Diyos na ang binabautismuhan po ay yung taong nagkaroon ng tinatawag na conviction, na-convict sa kasalanan. Paano naman tayo mako-convict kung sanggol ka pa lang? Hindi mo alam yung nangyayari sa'yo. Nandyan ba kayo? Amen. Wala kang kaalam-alam, bigla ka nalang binasa, So walang effect yun. Kasi ang nabasa natin sa Bible, bago dapat siya bautismuhan, dapat naramdaman niya sa puso niya na siya ay na-convict sa kanyang kasalanan. Amen po ba? Amen. Pag na-convict, naramdaman mo, ay, dapat akong magsisi, dapat kong ikumpisal yung aking kasalanan, saka lang po siya nilulubog sa tubig. So ang pattern po sa Bible ng water baptism is repentance, hindi po nawawala ang repentance, change of mind, and then confession of sin, pagpapahayag ng kasalanan. Of course, hindi nawawala yung faith in the Lord Jesus Christ. Pagkatapos, saka po siya babautismohan. So, baptism of water is the outward, ito po yung panlabas na anyo na nangyari sa puso ng tao. So, ang totoong pagbabago, nandun muna sa puso, ang tawag po doon regeneration, the impartation of God's divine nature through repentance and faith, and after that, saka po siya nilulubog sa tubig. So ito po yung nangyari sa binasa natin doon sa unang pinag-aralan po natin. Na ngayon, si Jesus naman, nung dumating na po yung Mesyas, nung panahon na yon, sabi doon sa binasa natin, ay habang si Juan Bautista ay nagbabautismo sa Ilog Jordan, mula doon sa mga crowd, ang dami kasing crowd, thousands of people, may lumapit sa kanya. Okay, may lumapit. Ang lumapit sa kanya, hindi pangkaraniwan. Dahil nung lumapit yung taong ito kay Jesus, na-recognize ka agad ni Juan. Pwede po bang bigyan ng konting atensyon yung bata para hindi po makapag-distract sa atin? Okay? Nung lumapit po yung tao palapit kay Juan Bautista, na-recognize po ni John kung sino yung lumapit. At
Doon po sa Matthew chapter 3, hindi po natin binasa dito sa verse na binasa natin sa Mark, nagkaroon pa ng konting pagtatalo. Kasi nung na-recognize ni Juan na si Jesus yung palapit na si Jesus, ang sabi ni Juan, bakit ikaw ang babautismuhan ko? Dapat ako ang babautismuhan. Nagkaroon pa sila ng medyo konting paliwanagan. Dahil nung time na yon, medyo nagulat si Juan Bautista. Kasi kung ako si Juan Bautista, hindi ko rin maintindihan eh. Bakit? Basta ang sabi ng Lord sa akin, kung ako si Juan Bautista, inutusan kita na ikaw yung magbabautismo. Sumunod lang si Juan Bautista. Pero nagulat siya. Dahil biglang dumating si Jesus. Kung ako si John the Baptist, medyo magugulat ako. Ano to? Bakit biglang dumating yung anak ng Diyos, the divine Son of God, the King of Kings and the Lord of Lords? Biglang kaharap ko ngayon. At sabi ni Juan, di ba dapat ikaw ang magbabaptize sa akin? John the Baptist recognized, kinilala niya yung sarili niya na siya isang makasalanan din. Nandyan ba kayo? Amen. Ang sabi ni John, Lord, hindi ako karapat-dapat na bautismuhan kita. Alam mo naman kung ano yung katayuan ko. Ako'y isang makasalanan din. Pero anong sabi po ni Jesus? Kasi hindi maintindihan ni John yung nangyayari during that time. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 3 verse 15, hayaan natin na ang katuwiran ay siyang masunod sa pagkakataon na to. Let righteousness be fulfilled in this time. Itong panahon na to, ang sabi ni Jesus kay Juan, mangyari ang katuwiran, righteousness be fulfilled. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nung let righteousness be fulfilled? So ito po yung ating sasagutin na tanong. Bakit si Jesus kailangan bautismuhan? So meron pong tatlong reasons, isa-isahin po natin kung bakit si Jesus ay dapat bautismuhan. Eh di po ba yung bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi? Nandyan ba kayo? Amen. Pag sinabing pagsisisi, ibig sabihin lahat ng binabautismo ni Juan may kasalanan na dapat pagsisihan. Pero ibang klase itong si Jesus, wala namang kasalanan to eh. Nandyan ba kayo? Amen po ba? Amen. Alam nyo, nung nagpakita si Jesus dito sa Mark chapter 1, ang edad niya po dito nasa age 30 na po siya. Mula sa kanyang pagkabata, ang na-record lang po sa Bible, bago po siya nagpakita ng age 30, ang pinakahuling record po sa Bible, yung age 12 po siya. Edad 12. Okay? Age 12 po siya. After that, wala na po tayong record kung anong nangyari sa kanya from age 12 until age 30. So dumating po si Jesus sa edad na 30 anyos. So, kung ating mag-imagine lang po tayo, ano kaya, nung time na si Jesus ay bata pa, age 12 siya, or siguro mas bata pa, mga age 10, age 9, nung nakikipaglaro siya sa kapwa-bata niya, may nakaaway kaya siya? Meron kaya siyang mga bata na napikon sa kanya, o siya naman ang kumbaga naging pasaway siya? I don't think that Jesus, even in his childhood, ay meron siyang mga offense, no? Kasi kung titingnan po natin si Jesus at the age of 12, ano po ang kanyang occupation ano yung iniisip niya madalas nung siya po yung bata pa? Nasaan siya nung time na yon, nung bata siya? Nasaan? Temple. Nandun yung kanyang mind eh. Si John naman, nung bata pa, nung pinanganak si John the Baptist, ang mind naman niya sa disyerto. Kasi doon siya tinatawag ng Lord, sa ilang. Si Jesus nung bata pa, doon siya sa temple. Madalas siya doon. Kasi sabi niya, this is my Father's house. Ito yung tahanan ng aking Ama. So doon siya nakikita ng mga magulang niya. So mapapansin natin, ang sabi sa Bible, nung bata pa si Jesus, he subjected himself to his parents. Ibig sabihin, naging masunurin siya kay Maria at kay Jose. And habang lumalaki siya, he was in favor with God and man.
at ang karunungan ng Diyos ay sumasa kanya. So I don't think na nung bata siya, ay nagkaroon siya ng mga, kumbaga, kasi karaniwan sa mga bata ngayon, medyo may pagka-suwail, no? Minsan, mahirap magdisiplina ng mga bata. Nandyan ba kayo? Pag may mga bata na gusto mong idisiplina ngayon, napakahirap. Tama ba mga magulang, mahirap magdisiplina ng bata? Sino sa inyo rito ang may maliliit na bata? Madali bang magdisiplina? Ang hirap. Ang hirap, no? So, si Jesus, I don't think na nagka-problema yung magulang niya. Except na, nung hinahanap siya, nandun siya sa temple. Yun lang ang naging problema sa kanya. Nandun siya sa temple palagi. So, itong pagtatagpo ni John the Baptist at ni Jesus, dito po na-record sa Mark chapter 1. This is the only record we have of John the Baptist and Jesus meeting together. Pero kung titingnan po natin, nung sila po yung mga sanggol pa, actually magpinsan po sila. Yung nanay ni John the Baptist, si Elizabeth, at yung nanay ni Jesus, si Mary, nagkikita sila madalas. 'Di ba? Nung may mga pistahan sa Jerusalem, pag nagkita sila, nagbabatian sila at ang sabi ni Mary, kumusta yung baby mo? Nandun pala sa tiyan ni Elizabeth eh. Alam niya na this is the chosen one of God. Regarding John the Baptist, talagang yan yung pinili ng Diyos eh. At nung nakita naman ni Elizabeth yung tiyan ni Mary, that is the Holy Child of God. Yan yung Holy Spirit na kinonseive ng Holy Spirit na magiging Diyos. Diyos na nagkatawang tao. This is the Holy Child of God nung habang nasa sinapupunan pa. So, familiar po sila, yung nanay, no? Pero pagdating na dun sa, nagkita na sila ni John the Baptist at ni Jesus, medyo nabulagta si John kasi for the first time, wala naman siyang kaalam-alam. Hindi naman sila nagkaroon ng acquaintance ni Jesus, pero biglang lumabas si Jesus at nagkaharap sila. So, bakit kailangan bautismuhan si Jesus? So, ito po, ipakita ko po sa inyo. So Jesus was receiving affirmation from John. So ito, tingnan po natin yung tatlong dahilan. Sana ito po yung maintindihan natin. So, why did Jesus submit to water baptism? Bakit po siya nagpasakop sa bautismo sa tubig? So number 1, His way of what? Sabihin natin, His way of identification with us. Yung salitang identification, that is the key word. Bakit po kailangan magpabautismo si Jesus? Kasi He wants to identify with the sinners. So, ang tagapagligtas, ang pangalan po ni Jesus ay, ibig sabihin, ililigtas niya ang mga tao sa kanyang kasalanan. So, yun po yung, ang name ni Jesus, it means He will save His people from their sins. So, para makapagligtas siya, dapat yung magliligtas walang kasalanan. Nandyan ba kayo? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi hindi ka pwede maging savior kung may kasalanan ka. So, dapat wala siyang kasalanan. So, therefore, para makapag-identify siya sa atin, kasi tayo mga makasalanan. Tayo po yung hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tayo po yung hindi nakarating dun sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo bumagsak. Wala pong matuwid sa atin. Kaya kailangan mayroong isang tagapagligtas na dapat makipag-identify sa atin, sa ating mga kasalanan. So, dapat masimulan yan doon sa bautismo. Dahil hindi po siya nagkasala, wala po siyang kasalanan, pero kailangan niyang i-identify yung kanyang sarili sa atin. Bakit? Para to fulfill the demands of righteousness on our behalf. Anong ibig sabihin nito? Ang mga kasalanan po natin ginagawa, may penalty po yan. For every sin that we commit, ang sabi ng Bible, may penalty. Anong penalty ng kasalanan? What is the penalty of sin? Death. Romans 6:23. For the wages of sin is death. So, ibig sabihin, isang kasinungalingan lang, ang kapalit nito kamatayan na. Amen po ba? Amen. Isang pagnanakaw lang, ang kapalit nito kamatayan na. Amen po ba? Amen.
isang nakaisip ka lang ng yung covetousness, yung tinatawag na pagiging ganid sa mga bagay, covetousness, kasalanan yon. Ang kabayaran nun, kamatayan. So ibig sabihin pala, lahat pala tayo are going into death sentence. Mayroon tayong death sentence. Nandiyan ba kayo? Dahil yun po yung kabayaran ng kasalanan. Pero ito yung ginawa ni Jesus. Ang ginawa po ni Jesus, He identified with our sin. Ibig sabihin, siya na walang kasalanan, lahat ng ating kasalanan, ibinigay sa Kanya. Nandiyan ba kayo? All of our sins were put into Him. Ano naman ang kapalit? Yung Kanyang kabanalan naman, nilipat sa atin. Yun po yung ibig sabihin ng identification. Tayo yung may sala, tayo yung may utang, tayo yung may diferensya, pero inako niya yon alang-alang sa atin para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, ito po yung konsepto ng justification. Ibig sabihin ng justification, lahat tayo napatawan ng sentensya ng kamatayan. Pero ang ginawa po ng Diyos, isinuot niya ang kasuotan ng tao. Pero wala siyang kasalanan. At siya ang tumupad lahat ng kailangan para mabayaran ang ating pagkakautang. Ginawa niya lahat ng paraan para mabayaran yung ating pagkakautang upang sa ganon, tayo ay mapawalang sala. Sabi natin, mapawalang sala. Yun pong ibig sabihin ng justification, mapawalang sala. At sino po yung nagbigay ng justification sa atin? Sino po ang nagpawalang sala sa atin? Si Jesus. Hindi tayo. Hindi natin kaya. Tayo po ay lubog sa utang. Wala tayong pambayad. Lahat tayo ay nalubog tayo sa pagkakautang sa kasalanan. Kasi every day that we commit our sins, lumalaki yung utang natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Bawat araw na ginagawa mong kasalanan, lumalaki yung utang mo, yung listahan mo. Napansin niyo po ba kapag utang kayo ng utang, yung listahan ng utang nyo hindi naman nababawasan, nadadagdagan. Kaya araw-araw umiikot nandyan palagi yung tawag doon, yung taga-sigil ng utang. Anong pangalan niya? Si Bombay. Di ba? Si Bombay, pupunta na sa bahay, nagtatago na. Anak, wag mo sabihin kung nasan ako, ha? Magtatago ako. Sinisingil na eh. Ganun po yung ating katayuan. Dagdag tayo ng dagdag ng utang, lumahaba ang listahan. At saan yun papunta? Yun na ipapunta sa kamatayan. Pero purihin ng Diyos, inako ni Jesus, yung dapat na kaparusahan na dapat nating tanggapin, inako niya, binayaran niya. Lahat ng listahan against you ay kanyang binayaran. So ngayon, wala ka ng utang. Amen? Wala ka ng utang. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng utang. Okay, pero kung may utang ka sa kapitbahay mo, bayaran mo. Amen? Hindi naman ang pinag-uusapan natin yung utang spiritual. Pero kung mayroon kang dapat bayaran ng utang sa kapitbahay mo, bayaran mo na. Huwag mong kalimutan yung utang mo. Amen po ba? Amen. So yun po, spiritual po yung pinag-uusapan natin. Ano? So kaya po dito sa church, hindi po natin in-encourage dito yung mangutang sa bawat isa. Wala pong utangan dito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kapag sinisingil na, may amnesia na. Nandiyan ba kayo? Amen. So, hindi tayo nag-uutangan dito. Bawal lang. Sabihin mo sa katabi mo, bawal umutang sa church. Amen? Kasi, ang dapat na utang natin ay utang na loob. Utang na loob. Hindi yung utang sa pera. Okay. Utang natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya dapat nating tanawin yung utang na loob sa Kanya. Kaya tayo nagsisilbi, naglilingkod sa Kanya. So, yun po yung una, His way of identification with us. Number 2, His way of making us understand the great exchange.
So ito pong pagpapautismo ni Jesus, pinapakita sa atin dito, ano ang nangyari sa cross? What happened in the cross? What happened in the cross? Sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi doon, although He was sinless, wala siyang kasalanan, He became what? Sin for us. So that through His righteousness, through Him, we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil sa kanyang katuwiran, siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan para sa atin. Ano ang kapalit? Para tayo magkaroon ng righteousness. Ang tawag po dyan, imputed righteousness. Yung righteousness na kay Jesus, inimpute sa atin, nilagay. Wala tayong ambag doon. Inilagay ni Jesus yung righteousness niya, imputed righteousness, nilagay po sa atin. Kaya tayo ay naging righteous, hindi dahil sa ating mga sarili, dahil si Jesus ang naglagay ng righteousness sa atin. Amen po ba? Dapat maintindihan natin yan. Okay? Kaya hindi po yan nakukuha sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ginawa na po ni Jesus lahat para sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin ay manampalataya sa ginawa niya sa atin. That was the great exchange. Number 3, ito po yung pangatlo. His way of receiving acceptance and approval from God. So bakit siya kailangan bautismuhan? Sapagkat ito yung simbolo na ang Diyos ay tinanggap siya. Parang ito yung pagbibigay sa kanya ng corona, crown, na siya ay magiging Mesyas. So yung pagbautismo ni Jesus is the acceptance and approval of God. Ano po yung visual symbol na si Jesus ay tinanggap ng Diyos Ama at siya ang Mesyas? Ito po yung makikita natin doon sa binasa natin sa Mark chapter 1. Nung siya po ay binautismohan ni Juan, nilubog, paglabas niya sa tubig, pag-aho niya sa tubig, ano pong nangyari? Mayroon pong visual, no? Mayroong isang boses na nagsalita sa langit. Ang langit ay nahati. Ang sabi doon, the heaven was torn down. And then there was a voice, isang tinig na nagsisimula doon sa langit, isang malaking tinig na nagsalita ang Ama, "This is my Son in whom I am well pleased." Hindi lang yon. Merong bumaba sa kanya. Anong tawag doon sa bumaba? Yung kalapati ay bumaba. From heaven, bumaba yung kalapati papunta sa kanya. Ano po ba ang symbolism ng kalapati? The Holy Spirit is not the dove. Hindi po siya yung kalapati. Nagpapakita lang po ng simbolismo. Na nung nabuksan ang langit, bumaba ang kalapati. Ang kalapati po ay hindi po yan yung isang ibon po yan na hindi po yan talagang nagpapakitang gilas. Hindi po siya nagpapakitang gilas katulad ng agila. Yung agila, parang pinapakita yung power niya, di ba? Kaya minsan yung mga naglalaro sa basketball, ang ginagamit ng mga pangalan, eagle Di ba? Eagle. Yung UST, ang tawag sa UST, anong tawag sa UST? UST. Tiger. Sa Ateneo, anong tawag sa Ateneo? Blue Eagle. Di ba? Anong tawag sa FEU? Tama raw. Ang ginagamit na simbolo, yung may power. Pero iba. Si Jesus iba. Ang ginamit na simbolo, hindi yung agila, hindi tama raw, hindi tigre. Ang ginamit na simbolo ay kalapati. Bakit kalapati? Mababang loob. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi mapagmataas. Mababa ang loob. Ano pa? Ang kalapati ay nagsisimbolize ng purity, kapayapaan. Hindi siya nakikipaglaban. Ang kalapati ay hindi siya nakikipaglaban. Hindi po siya yung warrior type. Hindi siya yung warrior freak, no? Yung nakikipag-away. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makipag-away. Amen? Yung mga war freak, no? Yung gusto palagi may kaaway. Mahirap ho yung ganong klaseng tao, no? Pagising sa umaga, naghahanap ng kaaway. Amen?
Hindi siya kontento na wala siyang kaaway sa isang araw. Kaya minsan sa office namin, iniiwasan po yung ganong mga empleyado, yung nangaaway ng kapwa empleyado. Kaya walang kaibigan yung isang empleyado sa office na palaaway, iniiwasan. Ito na naman si war freak Ba? Si war freak ito, iwasan natin. Mahirap pa kasama yung war freak, no? Pati sa bahay. Baka yung kasama nyo sa bahay, war freak Tigre! Ha! Di ba? Grabe, Pagising sa umaga, grabe, tigre ka agad. Tigre! Alam nyo, ibang klase si Jesus Si Jesus po, hindi siya gumamit ng puwersa, ng lakas. Wala tayong makikita sa Bible na si Jesus gumamit ng Armalite. Amen po ba? Wala tayong makikita sa Bible na si Jesus may hawak na bolo, mantataga. Wala. Kasi yung kanyang character ay kalapati yung kanyang pumunta sa kanya. Amen po ba? Alam niyo po ba, sabi nung si Jesus po ay inutusan niya ng mga disciples na na-commission niya na po na humayo. Anong sabi niya? Be wise as a serpent, but be harmless as doves. Maging matalino kayo, pero magkaroon kayo ng isang yung character ng isang kalapati. Yung kalapati, hindi siya mapayapa siya. Gentle siya. Si Jesus gentle. Kaya yung mga Kristiyano, ang isa sa mga distinguishing mark, ang isang Kristiyano, makikilala mo siya kapag siya ay mahinahon. Mahinahon. Sabihin mo, mahinahon. Sabihin mo sa katabi mo, mahinahon ka ba? Pag mahinahon ka, Kristiyano ka. Amen? Amen? Pero pag ikaw ay palaaway, hindi ka Kristiyano. Amen? Yung yung nang susuntok ka Sabihin mo sa katabi mo, bawal manuntok. Amen? Amen po ba? So, simula nung naging Kristiyano ako, hindi na ako nanununtok, pastor. Amen. Simula nung naging Kristiyano ako, hindi na ako nananampal. Nangbubugbog na lang ako sa panalangin. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen. Binubugbog ko na lang. Kahit yung asawa ko, binubugbog ko yan sa prayer. Habang tulog. Amen? Yun lang ang panlaban natin. Bugbugin natin sa panalangin. Si Jesus po ganon. Kaya po yung dove, yung dumating sa kanyang kalapati, that is the visual symbol. Hindi po siya, talagang literal nakita po nila na dumapo sa kanya. And that means he was accepted, he was approved by God to be the Messiah. Messias, anointed one. Okay? Kaya po, yun po yung ibig sabihin ng pagbaba ng kalapati sa kanya. At mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, pwede mo ring maranasan ang kalapati sa iyong buhay. Pwede mong tanggapin ang Holy Spirit para siya ang mag-guide, mag-lead sa'yo, siya yung manguna sa'yo para sa lahat ng gagawin mo, lahat ay maayos. If you are led by the Holy Spirit, sabi sa Romans 8:16, you are the sons of God. Anak ka ng Diyos. At kapag ikaw ay pinapangunahan ng Holy Spirit, magiging maayos ang takbo ng buhay mo. God will direct you, the Lord will lead you, katulad ni Jesus. Sabi sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with power from the Holy Spirit. He went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. Ganun din po tayo. Pag natanggap natin ang banal na Espiritu, tayo din ay magkakaroon ng power at lahat ng ating gagawin ay magtatagumpay. Sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko. Let's all close our eyes. Thank you, Lord Jesus. We bless you. Thank you, Lord. We bless you.
Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Tunay na ang tao na nakiisa sa iyo, wala na siya sa ilalim ng sentensya ng kamatayan. Ang taong nakipag-isa sa iyo, Panginoon, ay nadamitan mo na ng balabal ng kabanalan mo. Ang taong nakipag-isa sa iyo, Panginoon, wala na siya sa penalty of sin. Hindi na po siya mabibilang sa mga taong sentensyahan ng kamatayan. Siya'y nakatawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang mga taong nakipag-isa sa iyo, Panginoon, ay binibigyan mo ng Holy Spirit. Pinagkakalooban mo ng gift of the Holy Spirit ang nakipag-isa sa iyo. Kaya ang buhay niya ay may kapayapaan. Ang buhay niya ay may kalayaan. Ang buhay niya ay may kahinahunan, may self-control, dahil ang Holy Spirit ay sa kanya na. And today, pwede nating maranasan yung dumapong kalapati kay Jesus, the Holy Spirit, pwede nating maranasan ngayon, kapatid. Kung gusto mong maranasan ang Holy Spirit sa iyo, dumapo sa iyo, manatili sa iyo, itaas mong iyong kamay. If you are here and you want the Holy Spirit to come upon you, dadapo sa iyo, manatili sa iyo, pangungunahan ka, itaas mong iyong kamay. Sige po, magsipagtayo po tayong lahat. We will invite the Holy Spirit like a dove. Siya'y darating sa ating buhay. At tayo ay pangungunahan. Tayo ay magiging isang kalapating ang isang karakter, katangian ng kalapati mapapasa atin. Mararanasan natin yung buhay na binago, buhay na tunay na pinalaya, buhay na may kapayapaan dahil sa Holy Spirit. May I invite the worship team, awitin po natin anyayahan po natin si Holy Spirit sa buhay natin. We will just invite the Holy Spirit. As the song says, Banal na Espiritu, lumapit ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. May I invite the worship team? Walang kapantay, ikaw ang pag-asa. Ang presensya aking Yes, Lord. Holy Spirit, come.
Meron pong paanyaya ang Panginoon sa bawat isa. Kung nandito ka ngayon at gusto mong maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, sinasabi mo, Pastor, gusto kong maranasan ang Banal na Espiritu sa buhay ko. Gusto kong tanggapin ko ang Espiritu na katulad din ng isang kalapati na dadapo sa akin. Gusto kong maranasan ang Holy Spirit sa buhay ko. I want you to come here in front. Ipagpipray namin kayo. Lahat ng gustong makaranas ng Banal na Espiritu sa buhay nila. If you want to receive the infilling of the Holy Spirit, you want the infilling of the Holy Spirit to come upon you, ipagpipray po namin kayo dito sa harap. Sige, wag po tayo mahiya. If you are here at gusto nyo maranasan ang kapuspusan ng Espiritu, lapit po tayo dito sa harap. Come here. Sige po, lapit po tayo. Lapit po tayo. We will be praying for you. Gusto namin maranasan ninyo ang kapuspusan. Hindi kayo uuwi sa lugar na ito na hindi nyo mararanasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Lalabas kayo na taglay ang kahinahunan, taglay ang kapayapaan, taglay ang pagpipigil sa sarili, taglay ang puso na kumakatawan sa anyo ng isang kalapati. Anyo ng kalapati na sumisimbolo sa Banal na Espiritu ang siyang mananahan sa iyo, kapatid. Simula ngayon, magbabago na ang buhay mo. Hindi ka na katulad nung dati, mainitin ang ulo. Hindi ka na katulad nung dati na irritable. Hindi ka na katulad nung dati na parang palagi kang aburido. Aalisin ni Lord yung espiritu ng pagiging aburido sa buhay mo. Aalisin ni Lord yung espiritu ng pagiging palaaway sa iyo. Aalisin ni Lord yung espiritu ng pagiging palaging may kaaway, palaging may kaalitan. Aalisin ng Panginoon yan. Bibigyan ka ng isang pusong ng isang kalapati, mahinahon, may kapayapaan. Ang puso mo ay magiging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Instead na galit, pag-ibig ang mararamdaman mo sa iyong kapwa. Aalisin ng Panginoon yung mga galit sa puso mo. Papalitan niya ng pagmamahal. Matututunan mo ng mahalin yung mga taong kumakalaban sa iyo. Paglabas mo sa lugar na ito, hindi mo na mararamdaman yung galit sa kapwa mo. Bagkus pagmamahal. Kapatid, thank you, Lord. Itaas po natin yung mga kamay natin. Ito pong mga silapit sa harap na to. Itaas natin. Sabihin natin ito, Panginoong Jesus, Ikaw ang taga-bautismo ng Banal na Espiritu. Ikaw ang nagsabi na pag dumating ka, babautismuhan mo kami sa Espiritu at kapangyarihan. Panginoong Jesus, ako'y naririto, nagpapailalim sa iyo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dahil ako'y anak mo na, pwede ko nang hilingin ang regalo ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay pinangako mo sa akin na ibibigay mo. Pupuspusin mo ako. Salamat sa kaloob ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang Holy Spirit sa buhay ko, katulad ng isang kalapati, mananahan sa akin. Hindi na ako iiwanan. Hindi ako pababayaan. Palagi siyang nandyan para pangunahan ako sa aking buhay. Salamat, Jesus, sa regalo ng Banal na Espiritu. Oh, yes, Lord, sa lahat ng nagsipagtaas ng kamay, God, I pray, like the dove that manifest in the life of Jesus, katulad ng kalapating dumapo kay Jesus, siya ring kalapati na dadapo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sa araw na to, in the name of Jesus. Sige po, ililay hands po namin kayo. Thank you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the infilling and power of the Holy Spirit.
Receive the infilling and power of the Holy Spirit. Receive the infilling and power of the Holy Spirit. Receive the infilling of the power of the Holy Spirit. Receive the infilling of the power of the Holy Spirit. Receive the infilling of the power of the Holy Spirit. Receive the infilling of the Holy Spirit. Receive the infilling of the Holy Spirit. Brother Jonathan, yung hindi ko kaya abutin, pakilay hands na lang po. Yung mga core team natin, yung hindi ko maabot, pakilay hands na lang po sila. In the name of Jesus, let the Holy Spirit come upon them, Lord. In the name of Jesus, Lord, salamat. Thank you, Lord, for the gift. Salamat sa regalo. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Thank you for the gift. Thank you for the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit coming. 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 Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Minsan pa isang chorus pa. Awitin natin sabay-sabay. Holy Spirit, doon sa chorus, lumapit ka. Let's sing that song. Let's sing that part. Espiritu, lumapit ka, ibuhos sa amin ang iyong presensya. Purihin ka ang aming dalangin, ang presensya mo sa amin ay magari. Ang presensya mo. Holy Spirit, Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, lumapit, ibuhos sa amin ang iyong presensya. Purihin ka ang aming dalangin, ang presensya mo sa amin ay magari. Espiritu. Banal na Espiritu, lumapit, ibuhos sa amin ang iyong presensya. Purihin ka ang aming dalangin, ang presensya mo sa amin ay Thank you, Lord. Lord, salamat sa araw na to. Alam ko na ito'y pasimula pa lamang ng pagkilos ko sa aming mga buhay. Sa mga darating pang mga linggo, Panginoon, mas lalo pa namin makikita ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Lord, ito'y patikim pa lang. And the best is yet to come for this church. Sa iyo namin binabalik lahat ng kapurihan. In the name of Jesus, Amen and Amen. God bless you. You are blessed by God. He commands us to give back a small portion. God loves a cheerful giver. Where your treasure is, where your heart is. When you let God use your blessings, He pours down blessings on you and on others. The hungry are fed, the hurting are healed, the broken receive hope, and the lost are found. With your little, God does much, and with your much, God does more. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. Malachi 3 verse 10b. Tumakot na po
tayo sa ating tithes and offering prayer. Almighty God, as we come before you with our offerings, we are reminded of our constant need for you in our lives. You are our provider, our sustainer, and our strength. Without you, we are nothing. May this gift be a symbol of our dependence on you, acknowledging that all we have comes from you. All comes from your hand. Help us to rely on you more fully in every aspect in our lives, trusting in your unfailing love and care. Amen. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers. Good morning po. Of course, meron tayong usual announcements natin, yung ating regular Sunday service, yung ating regular na midweek service every Thursday, 7:30, and then we have yung ating mga ongoing na mga Bible studies. So, ang ibibigay ko lang po ngayon is the RD additional announcements. Number one, after ng service po natin ay magkakaroon ng fellowship, magkakaroon po ng fellowship ang mga men's ministry. So, yung po mga men's, no, magtipon-tipon lang po tayo after the service. Pangalawa, I would like to remind yung pong ating tent makers. Okay? So, next week po is already the third Sunday. So mag-uumpisa na po yung ating pagsoli ng ating puhunan para maumpisahan na rin po natin yung pagpagulong nito, no? So patuloy po tayong tumatanggap kung sino po ang gustong mag-avail ng ating talents, no? So, mangyari po lamang na magpalista na para yung sa susunod na cycle po ay makasama na po kayo. And then, pangatlo, yung pong mga patuloy tayo na tumatanggap ng mga gustong magpalista sa ating massage therapy na uumpisahan na po yan sa sometime in October. And yung pong ating sa computer literacy. So, kung yung pong interesado, pagkatapos po nitong service, lapitan lang po ako or si Brother Ye or si Brother Chris para mailista namin po kayo. Yun lang po, maraming salamat at have a blessed day to everyone. Thank you. Tayo po'y magsipagtayo sa ating benediction, and after that, our victory song. Sige, let's all stand. Mayroon po ba tayong natutunan sa araw na to? Thank you, Lord. Ang lakas ng amen ni Brother Joe. Thank you, Lord. So tayo po'y magpasalamat. Father, we thank you for the wisdom, the knowledge that comes from your holy word. O God, patuloy niyo po kaming bigyan ng kauhawan pa. Give us thirst to seek more of you, to seek more of you in the Word of God, para mas makilala ka pa namin ang lubos sa aming mga buhay. Father, just bless your people today and may the peace of God be with them. In Jesus' name, amen. Ayan, sige po, samahan niyo po kami muli na umawit sa ating pong Panginoon. Habang tayo po ay nag-aawitan, sabihin natin sa mga katabi natin, see you next Sunday.
Umulan man o bumagyo, see you next Sunday. Ayan.